Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong 1965, 2 buwan pagkatapos kong magtapos ng high school, ako ay kinuha sa Marine Corps upang lumaban sa Vietnam War. Noong 1969, ginampanan ko ang aking tungkulin at umalis sa Marine Corps. Ngunit pagkatapos makakita ng labis na kakilakilabot sa panahon ng digmaan, nawalan ako ng pananalig sa Diyos, at dahil sa pagkahiwalay ko sa pananampalataya kaya ako noalay sa aking mga magulang. Naganap ang aking NDE nang bumagsak ako sa isang puno pagkatapos makatulog habang nagmamaneho pauwi mula sa trabaho isang gabi. Dahil wala akong suot na seatbelt noon, itinulak ang katawan ko pasulong at sa windshield. Kaya ganito ang mamatay. Naisip ko nang magsimulang mag-shutdown ang katawan ko sa pagkawala ng dugo. Naramdaman ko ang mabagal na paghinga ko bago ako nawala ng malay. Pagkatapos ay namulat ako sa magkatulad na kadiliman ng kawalan na natagpuan ko sa aking sarili at sa kaharian ng lubos na kadiliman, may naririnig akong kumamo at kumakayod. Habang nababagay ang paningin ko sa dilim, napagtanto ko na hindi ako nag-iisa sa kawalan. At sa sandaling iyon nagsimula akong makilala ang mga ghouls na nilalang na nakapaligid sa akin. Ang mga kasuklam-suklam na cacodemon na iyon ay mga nilalang na sira-sira at may deformed na bipedal na ang nabubulok na laman ay tila nakabitin sa nakalantad na buto. Ang kanilang kasuklam-suklam at nakakatakot na anyo ay nadagdagan ng matalas na pang-ahit na tila makakapili sila ng malinis na katawan sa loob ng ilang segundo. Ang mga halimaw na iyon, nang mapansin na kasama ako sa kanila, ay nagsimulang habulin ako. Tulungan mo ako, Diyos, tulungan mo ako, sinimulan kong manalangin habang tumatakbo ako mula sa basang tunog na mga yabag ng kanilang pagtugis. Paulit-ulit kong inulit ang aking litanya hanggang sa ang aking mga salita ay naging isang malakas at desperadong pagsusumamo para sa tulong ng Diyos. Diyos, mangyaring iligtas mo ako, kailangan kita, walang humpay na sigaw ko, at habang sumisigaw ako, naramdaman ko ang isang napakalaking puwersa na humawak sa aking kamay at pinalayas ako ng napakabilis mula sa mga hawak ng mga demonyong nilalang na iyon. Mula sa presensya na humawak sa aking kamay. Naramdaman ko ang pag-ibig sa tulong nito at sa lakas na dulot nito. Naglakbay kami sa kadiliman at tungo sa liwanag, at sa liwanag na malinaw kong nakita na ang nilalang na nagligtas sa akin ay isang anghel ng kahanga-hangang tangkad. Sino ka? Tanong ko habang nakatingala sa nilalang na iyon, na tila nasa 10 talampakan ang taas ay, bilang si Barachiel ay ang anghel na ilalarawan sa akin ng aking mga magulang sa aking kabataan bilang ang anghel sa utos ng mga anghel na tagapag-alaga. Nasaan ako nung iniligtas mo ako? Tanong ko ay nasa impyerno. Ngunit nang tumawag ka sa Diyos para humingi ng tulong, ipinadala ako ng kataas-taasan upang dalhin ka sa langit, paliwanag ni Barachiel sa kanyang umaalingaw na boses. Habang tinitignan ko ng maigi si Barachiel, napansin kong nakatuon ang atensyon niya sa kaliwa niya, parang may nakikinig siya o kung ano. The Most High wishes to see you. He has something he wants to show you, sabi niya bago hinawakan ang kamay ko at muli akong hinayla palayo sa kanya. Agad kaming nakarating sa pintuan ng tila isang napakalaking silid ng trono. Biglang bumukas ang mga pintuan ng silid ng trono, at sa utos ni Barachiel, pumasok ako sa silid ng trono sa tunog ng isang koro ng mga anghel na umaawit. Ang tunog ng kanilang mga tinig sa konsyerto ay hindi maipaliwanag na maganda, at ang kanilang kanta ay nakaantig sa akin hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang silid ng trono mismo ay isang napakalawak na bulwagan ng hindi maipaliwanag na kagandahan at kadakilaan. Ang bawat ibabaw ay tila nagniningning ng puting liwanag, at ang buong espasyo ay luminescent sa banal na liwanag na iyon. Ang disenyo at arkitektura ng napakalaking pasilyo na iyon, kasama ang matataas na Romanesque o estilong Griego na mga haligi, ay nakapagpapaalaala sa arkitektura ng sinaunang mundo. Ngunit ang kagandahan nito ay nasa hindi maipaliwanag na ethereal na kapaligiran na pinalabas ng engranding pasilyo. Ang kapaligiran ng engranding bulwagan, hanggat ito ay nakikita, ay mararamdaman ng malalim sa loob ng kaluluwa ng isang tao, na pinupuno ito ng kagalakan, pagkamangha, at pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. Mula sa trono ay suminag ang pinakamaliwanag na liwanag, na tumataas lamang ang intensity habang papalapit ako rito, at ang ningning ng liwanag na iyon ay naging hindi mabata sa aking mga tingin na nagsimula akong mataranta sa aking paglapit.
Iwasan mo ang iyong mga mata, Richard, sapagkat ang iyong kaluluwa ay hindi sapat na malinis upang tanggapin ang aking ningning. Narinig kong sabi ng isang tinig, at agad kong nalaman na siya na nagsasalita ay ang tinig ng Diyos, o ang kataas-taasan. Bakit mo ako iniligtas, Lord? Tanong ko sa kanya. Dahil tinawag mo ako sa oras ng iyong pangangailangan, sagot niya. Tumigil ako sa paniniwala sa iyo, maraming taon na ang nakalilipas, ngunit iniligtas mo pa rin ako, sabi ko. Kahit na sinabi mo na tumigil ka sa paniniwala sa akin, hindi ibig sabihin na totoo ka, paliwanag niya. I assume na simula nang makita-kita, dapat namatay na ako. So what is to become of me now, Lord? Tanong ko. Tama ang katwiran mo, Richard. Namatay ka nga, sagot niya. Nang marinig ko ang kanyang mga salita na ang buong buhay ko ay iniharap sa aking mga mata sa isang karanasan na halos kapareho ng karanasan sa panunood ng pelikula. Sa uri ng pelikulang yon, sinuri ko ang mga pangyayari noong kabataan ko, ngunit higit sa lahat, ang mga damdamin at sentimiento na bumabalot sa bawat pangyayari, mga damdamin at sentimiento na matagal ko nang kinalimutan. Bilang isang teenager, naisip ko ang aking pamilya bilang isang espesyal na grupo ng mga baliw na tao sa paraan na palagi kaming pinapaurong ng aking mga magulang sa isang bunker. Ngunit ang nakalimutan ko ay kung gaano kasaya ang ginawa ng aking ama noon. Ibinalik ko rin ang ilan sa mga pinaka-nakakatakot at nakakasakit na mga karanasan sa aking buhay, partikular ang mga sandali ng kakilakilabot o dalamhati na aking naranasan o nasaksihan noong Vietnam War. Naranasan ko sa pagsusuri ng buhay ang sakit na dulot ng pagpatay sa mga taong noon ay nagtatangkang pumatay sa akin, at binalikan ko ang sakit na naramdaman ko nang pinatay ang aking mga kaibigan. Naranasan ko mismo ang pighati na nadama ng aking mga magulang nang galit kong ipahayag sa kanila ang aking pagtanggi na maniwala sa isang Diyos na magpapahintulot sa gayong kasamaan na mangyari sa mundo. Nakita ko kung paano naghintay ng ilang buwan ang aking ina at ama para sa aking pagbabalik bago tuluyang sumuko. Nakita ko ang pasanin na dinanas ng aking ina sa pag-aalaga sa aking ama pagkatapos ng kanyang atake sa puso at kung paano ito naging sanhi ng kanyang pagkakasakit din. I can't take any more of this, naisip ko habang nagdadalamhati sa sakit na idinulot ng aking sarado na pusong pagmamatigas. Sa aking tasa ng kalungkutan na puno ng kalungkutan, nadama ko na ako ay posibleng ang pinakawalang utang na loob na anak na nilikha at marahil ay karapat-dapat nga ako sa impyerno. Look again, narinig kong sabi ng isang boses habang ito ay tumawa. Nang muli akong tumingin, nakita ko kung gaano ka-proud ang aking mga magulang at kung paano nila ako pinananatili sa kanilang mga panalangin kahit na pagkatapos kong ipahayag sa kanila na hindi na ako naniniwala sa Diyos. Nanalangin sila na sana balang araw ay gumaling ang puso ko at muli kong yakapin ang Diyos. Huli na ang lahat, patay na ako, at wala nang magagawa para baguhin yon, naisip ko. Mali ka, Richard. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Sino ang lumikha ng mga ibon sa himpapawid at mga hayop sa lupa? Sino ang lumikha ng tao? Tanong ng Diyos. Ginawa mo, Panginoon. Sagot ko, gusto mo bang bumalik o gusto mong manatili? Tanong niya, kung babalik ako, madadala ba ako kapag nangyari ang rapture? Tanong ko. Depende yan sa kung paano mo ay go ang iyong sarili sa pagitan ng ngayon at sa panahong yon, sagot ng Diyos. Ibig sabihin ba nito ay mangyayari ang rapture habang nabubuhay ako? Tanong ko. Oo nga, sagot niya. Sasabihin mo ba sa akin kailan? Hindi tulad ng sinuman ang maniniwala sa akin kung sasabihin ko pa rin sa kanila. Sabi ko, makakamit mo ang mga maniniwala sa iyong mga salita, ngunit pati na rin ang mga hindi. Mas matanda ka sa tatay mo ngayon, kasama ang 20 taon kapag nangyari ang rapture. Pagbalik mo, sabihin mo sa lahat o huwag mong sabihin kahit kanino, dahil ipauubaya ko na sa iyo yan, sagot ng Diyos. Noon ay bigla akong nagising sa aking katawan sa tunog ng mga sirena. Nang imulat ko ang aking mga mata, binuksan ko ang mga ito sa isang paramedic na nagpapasapor sa katawan ko. Gising na siya, kumuha ng isang ilipat sa, kailangan nating dalhin ang taong ito sa ospital ngayon, sigaw ng paramedic. Huwag kang mag-alala, mister. Magiging maayos din ang lahat. Binigyan mo kami ng matinding takot. Sa kabutihang palad para sa iyo, may nakakita sa iyo na nagmamaneho sa kalsada, sabi ng paramedic. Sa aking paggaling sa ospital, ipinaliwanag sa akin na ako ay nasa isang pagkawasak ng kotse, at ang taong nagmamaneho sa likuran ko ay nakita akong nagmaneho palabas ng kalsada at ang taong yon, dahil sa kabutihan ng kanyang puso,
Pagkatapos ay naglakad ng 4 na milya para tumawag ng ambulansya. Ng aking dugo, walang paraan na dapat ay nakaligtas ka sa dami ng pagkawala ng dugo, sabi nila sa kanilang pagtataka pagkatapos ng mahabang panahon ng paggaling sa ospital. Sa wakas ay nakalabas ako, ngunit kahit na ang aking mga sugat ay halos gumaling, ako ay gumaling. Medyo nalilito at nalilito pa rin ang magiging kaedad mo ang iyong ama kasama ang 20 taon, ay madalas na pumapasok sa aking isipan, ngunit kahit ilang buwan pagkatapos ng aksidente, wala akong maalala na nagkaroon ako ng NDE ang aksidente, bigla kong naalala ang NDE ko at lahat ng nangyari sa out-of-body experience ko. Naalala ko ang aksidente, ang panahon ko sa impyerno at iniligtas ng anghel na si Barachiel, ang silid ng trono, at ang pagsusuri sa buhay. Naalala ko rin na binigyan ako ng isang prophetikong pangitain kung kailan mangyayari ang pagdagit. Napag-usapan ko na ito ng maraming beses sa mga online na grupo at iba pang mga lugar, tulad ng NDE Usenet, ngunit kadalasan ay pinagtatawanan ako ng mga tao. Ang tatay ko ay 71 noong 1991. Noong 2018, ako ay naging 71. Ang pagdaragdag ng 20 taon doon ay magdadala sa atin sa taong 2038, na nangangahulugan na ako ay magiging 71 taong gulang kapag nangyari ang pag-agaw. Hinihiling ko sa lahat na pakinggang-pakinggan ang mga salitang ito. Hindi pa huli ang lahat para magbago at tanggapin ang Diyos.